Para sa'yo to, Pulong. Makinig ka. Hindi rin kita tatawagin na kongresista dahil hindi ka naman bagay dyan. Wala naman laman yung utak mo. Ito talaga mga Duterte na ito. Ewan ko ba kung ano mga klaseng nila lang ang mga sobra sa yabang na wala naman mga ibubuga pagdating sa kabutihan. O, makinig ka, Pulong. Ha? Dahil isa ka rin bubo. Ano yung pinagdadakdak mo na sabi mo hindi ka papayag na ikumpara ang tatay mo sa kahit sino dahil ang tatay mo ikaw mo ay bayani. Bayani saan, Pulong? Bayani sa katarantaduhan? Bayani sa kayabangan? Bayani sa kasamaan? At bayani sa kademunyuhan? Di ba, Pulong? Sabi ko nga sa'yo, tuturuan kita ng leksyon eh. Magla-live ako palagi. Para ituwid, para may pakita sa tao na tayo ay mga taong bayan na tumutulong para maituwid ang mga mali. Ito, Pulong, para magkalaman yung ulo mo. Para magkaroon naman ng peace of mind at kahit malagyan man lamang yan ng kahit 1/4 man lang nakabutihan. Dahil ang lahi ninyo talagang mga mga praning talaga eh. Bukod sa praning na mayayabang na at saka mga overconfident. Na akala ninyo, hawak ninyo ang pag-iisip ng lahat ng Pilipino. Eto, Pulong, total ayaw mo, ikaw mo na ikumpara ang tatay mo dahil ikaw mo bayani. Eto, didiretsuhin kita ha. Sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, halos 10 taon, di ba? Ibibigay ko sa iyo ang karumal-dumal na mga record ng mga patayan o mga intentional na mga hindi makatao. Na kahit saang batas talagang kayo ay mabibigyan talaga ng parusa o kaso. Dahil talagang mga over talagang mga kasalanan na nagagawa. Sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, ang record na karumal-dumal na krimen ay ang Ampatuan Massacre. Naalala mo ba, Pulong? Para, sabi ko nga sa'yo, tuturuan kita ng leksyon para in case man na magkaroon ng debate dyan sa plenaryo sa kamara, magkaroon ka man lamang ng laman ng utak. Pinakamalupit yan na record sa kasaysayan ni Gloria Macapagal Arroyo na Ampatuan Massacre. 57 ang pinatay. Kasama dyan ang mga babae at mga buntis pa yata nun eh. Tsaka mga journalist yan, mga pamilya. Dahil lamang sa politika, dahil lamang sa posisyon, sa pag-aagawa ng posisyon sa gobyerno, sa politika. Itanim mo yan sa utak mo, Pulong ha, para magkaroon naman ng laman. 57 na journalist, walang awang pinatay at binaon na lamang doon sa gilid ng kabundukan gamit ang bakho, gamit ang mga heavy equipment at mga arsenal ng mga tropa ng Ampatuan dahil sa connection kay Gloria Macapagal Arroyo. Diba? At isama mo na dyan ang pandaraya ni Gloria Macapagal Arroyo, yung Hello Garci. Diba? Kaya nga si Gloria Macapagal Arroyo ay dikit na dikit kay Digong, Pinalaya, kaalyado at maka-China. Yan, magkaroon ka na ng utak ngayon, Pulong. Pangalawa, pumalit ang Pinoy administration. Ang hindi magandang nangyari naman doon sa Pinoy administration ay ang
Mama Sapano sa 44. O di ba? Kaya kaso hindi mo masisisi diyan ang pangulo dahil yan ay operasyon ng gobyerno. Merong mga ano diyan, merong mga ground commander na dapat kasi nandoon sila yung mga nasa live, sila yung mga nasa lugar mismo. Sila ang nakakaalam ng mga desisyon na dapat gawin doon. Sila ang dapat doon manguna dahil sila ang nasa aktual na operasyon at nakikita nila at kailangan nila magdesisyon. Hindi doon kailangan magdesisyon ang wala doon dahil hindi nakikita ang sitwasyon. Naiintindihan mo, Pulong? Ground commander, dapat nga nung ginamitan ng mga mga aerial strike para support sa mga tropang ground operation. Di ba? O yan, magkaroon ka ng kaisipan, Pulong, para matuto ka naman. At isama mo na rin dyan yung hostage taking sa Luneta. Yung Taiwanese yata yun, o mga... Tama, Taiwanese yata. Or Koreans. Yung pinatay din ng isang membro ng PNP. Yan yung mga nangyari sa panahon naman ni Pinoy Aquino. Okay, pangalawa na yan. Dahil ipagkukumpara natin ito lahat ngayon na Pulong. Dahil kayo ang mahilig magkumpara. Kunyari lang yan sinasabi mo na hindi mo ikukumpara ang tatay mo dahil bayani. Ulul. Pangalawa na yung kay Pinoy. Pangatlo, yung tatay mo na. Yung tatay mo na. Ano ang karumal-dumal na krimen ang nangyari sa panahon ng tatay mo sa loob ng 6 na taon? War on drugs, EGK. Di ba? Alisin natin yung mga nangyaring mga nauna sa patayan sa Davao, yung mga unang panahon na pinagsasalvage sa utos ng tatay mo para iligpit ang mga dapat iligpit na kahit walang kasalanan, kahit mga bata idadamay. Di ba? Ngayon, sa panahon ng tatay mo naman, sa war on drugs, ilan libo ang pinapatay ng tatay mo sa mga pulis at sundalo na ang tatay mo sa sobrang yabang, ang pamilya ninyo sa sobrang yabang na akala ninyo hindi na kayo mawawala sa pwesto sa gobyerno. I tell to my policemen and military, shoot them dead! Naiintindihan mo yan, Pulong? Anong gusto mo i-Bisaya ko pa o i-Tagalog ko pa o anong klaseng lingwahe ang gusto mo i-Ilocano, Ilonggo, Bisaya, English, Tagalog? Kaya kong sabihin sa'yo, Pulong. Dahil kahit pa paano may laman ng utak ko, ikaw talagang blanco. Dahil ang gusto mo palaging umiiyot lamang ng mga pukpuk din sa Davao. Puro pagpasarap sa buhay, gago ka. Anong congressman? Gago ka, Pulong. Wala kang utak. Marami lang kayo naluko. Yan ibalik natin. Ang tatay mo ay nagpakatay ng mahigit 35,000 to 40,000. Karamihan dyan mga mahihirap, mga nakatsinilas. At karamihan pa dyan mga bumuto pa sa inyong Duterte. Di ba? Sumuporta sa inyo. Tunay at ganap na pagbabago kuno. Ukinang ina ninyo, Duterte. Tunay at ganap na panggagago. Yan ang katotohanan. Eto, Pulong, yung tatay mo. War on drugs. Nakipagsabuatan pa sa mga illegal businessmen na mga Chinese. Isipin mo kung ano yung record ang nagawa ng tatay mo para sabihin mong bayani. Kaya mong buong pamilya. Okay, maliwanag. Nagkaroon ka na ng idea, Pulong. Maliwanag kung anong nagawa ng tatay mo para sabihin mong bayani. Di ba? Eto na. Panghuli kay BBM administration. Para malinaw at maliwanag sa'yo para maintindihan mo, Pulong. Sabi ko nga sa'yo, bibigyan kita ng leksyon .
Ito na kay President Bongbong Marcos naman na administration. Ano ang karumal-dumal na nangyari sa administrasyon ni BBM sa loob ng 3 taon? Di ba hinahanapan nyo nga ng accomplishment? Sabi ninyo puro lamang corruption ang ginagawa, puro lamang panluloko sa taong bayan. Kasi yung ginawa ninyo, ipapasa ninyo sa iba. Eto, malinaw. Ang BBM administration, ang karumal-dumal dyan na nangyari, na naungkat. Bago tayo lumaktaw dito sa BBM administration, isama pala pa na natin yung war on drugs ni Digong, ng tatay mong gago, at ang mga nawawalang sabungeros. Di ba? Sa panahon niya ng tatay mo, dahil konektado ang mga nawawalang sabungeros sa war on drugs. Dahil chekwa na naman yan si Atong Ang. Putang ina. Ay, nako. Mahirap magpaparasalita pero kailangan talagang turuan ka ng leksyon pulong para matuto ka. Pati ang mga kapamilya mo dyan para matuto kayo sa katarantaduhan ninyo at kayabangan ninyo. Sa pagbubuhat ninyo ng sariling upuan. Okay. War on drugs, EGK, salvage, plus nawawalang sabungeros. Yan ang pinakakarumal-dumal na record ng tatay mo. Tatay mong gago. Eto na, dito na tayo kay President Bongbong Marcos naman administration na malimit kayong nagre-reklamo ngayon. Sa totoo lang sa totoo lang ito. Hindi ko binuto si Bongbong Marcos. At hindi ako maka-Marcos, hindi rin ako maka-Aquino, hindi rin ako maka-Gloria Macapagal-Arroyo, hindi rin ako maka-Erap, maka-Ramos, o sino man na umupo sa gobyerno. Ako kung saan ang tama at totoo, doon ako makikipag-cooperate, tutulong, magre-respeto, lahat-lahat. Kung sino ang tama at totoo na administrasyon, suportado ko. Katulad nga ngayon ni President Bongbong Marcos, di ba? Ano ang karumal-dumal na nangyari sa pagpatay sa record ng history ng 3 years ni Bongbong Marcos? Ano ang masasabi mo, Pulong? Ano ang maibibigay mo na karumal-dumal na masamang record ng BBM administration? Sigurado ako wala kang masasabi. Dahil bukod sa wala nga talaga, bobo ka. Pulong, i-open mo itong tenga mo para maliwanag sa'yo. Ibuka mo yung tenga mo para marinig mo at malaman mo kung gaano kakatanga at kabubo. Ang BBM administration ang karumal-dumal na nangyari na krimen. Ang 3 magpipinsan galing Batangas nagbenta ng kambing. Pumunta ng Maguindanao. Diniliver ang mga kambing. Nagkakahalaga ng 1 milyon dahil may lahi yung mga kambing na diniliver. Kasama ng transportation, kasama na rin ng pagkain, lahat-lahat na. Biruin mo, galing ng Batangas, i-deliver na Maguindanao. Gaano kahirap, gaano ang sakripisyo, at gaano ang pagsisikap ng magpipinsan na yun para mamuhay ng normal, magkaroon ng kita na normal, nagpapagod, may puhunan. Di ba? Pagdating doon sa Maguindanao, pinatay. Hindi na nakauwi yung magpipinsan. Yan ang karumal-dumal na nangyari sa BBM administration. Maliwanag, Pulong? Maguindanao. Mindanao na naman. Sino ang pumatay doon? Ano ang update doon? Congressman ka, kamo, di ba? Magyabang ka, magpakita ka ng record ngayon. Ilabas mo ang doon, ang kaso na yun. Papilan mo yon sa Maguindanao. Putang ina.
Pasiklaban na lamang dahil sa katraydoran. Gusto niyo ninyo katakutan kayo dahil sa pagkatraydor. Naku, mahirap. Oy, mga kapatid, mga kababayan, mga kapwa Pilipino, huwag natin pag-usapan kung ano man ang relihiyon natin sa buong mundo. Huwag natin pag-usapan kung anong klaseng relihiyon meron tayong pinanghahawakan. Pag-usapan natin kung anong klase tayong tao, kung anong klase tayong nilalang. Yan yung importante, hindi yung religion. May kanya-kanya tayong paniniwala at pagdarasal. May kanya-kanya tayong panata kung ano mang klaseng relihiyon meron tayo. Yan ang totoo. Hindi sa klase ng relihiyon tayo dapat magtagisan. At hindi rin tayo magtatagisan na porke tayo taga Luzon, taga Visayas at Mindanao. Huwag ninyong isipin na tayo taga Luzon, taga Visayas at Mindanao. Isipin ninyo kung paano tayo maging ganap na tao, makatao, may respeto, may pagmamahal, may pagbibigayan. Yan ang respeto ng Pilipino na dapat ninyong panindigan. Hindi yung porke sinabing Mindanao, katatakutan na. Dahil pag pumunta ron, hindi na makakalabas ng buhay. Naalala ko lang pinsan ko. Yung nauna kong pinsan, nauna dyan sa Mindanao. Sundalo. Alam niyo sa tagal niya dyan sa Mindanao sa pagkasundalo. Kung kailan malapit na siya mag-retire, saka pa napag-initan dyan. Biglang uwi siya ng Luzon. Biglang uwi ng Luzon dahil nandun ang pamilya niya. Sorry. Walang magagawa kasi ganyan talaga. Makikita natin kaya ang history, Pulong. Ang mga history natin, Luzon, Visayas at Mindanao, dapat ninyong isipin yan. Kung ano ang dapat makabubuti. Kung anong meron tayong gobyerno ngayon, tumulong kayo, huwag kayong kumontra. Pwedeng bumatikos sa katiwalian at korupsyon. Pero yung pumatay ng pumatay, hindi pwede yan. Dahil hindi kami mga robot at hindi kami baldado na hindi kikilos kung ano man ang gusto ninyo. Sige, magluto kayo. Magluto lang kayo na magluto kung gusto ninyo, Pulong. Magluto kayo na magluto. O kaya maglako kayo na maglako. Bibili kami kung gusto ninyo. Yan ang gusto ninyo. Ano magagawa natin? Ang gusto ninyo ng kasamaan, bahala kayo. Kami, pasintabi sa lahat. Kami, lagi gusto namin kapayapaan, kabutihan. Maging masaya ang bawat pamilya natin, lahat-lahat. Okay? Maliwanag, Pulong. Nagkaroon ka na ba ng leksyon ngayon? Ibalik natin ang tanong. Sino sa apat na administrasyon ang mabibigyan mo ng komento na bayani at matino na administrasyon? Sige nga, Pulong, sagutin mo nga yan. Ayaw mo kamong ikumpara ang tatay mo dahil bayani dahil kamo matino binigyan kita ng mga record ng mga history ng mga nakalipas na administrasyon. Yung apat lang. Kasi yan lang naman apat ang pinakamalupit yan ang apat na yan na may pinakamalupit na yung tatay mo pa nga pala nakalimutan ko pa yung Marawi. Di ba? Dinurog pang Marawi. Biruin mo, Mindanao yan. Galit kayo sa taga Marawi. Shout out dyan kay Kaer. Kumusta na? Matagal na tayo hindi nagkikita. Siguro, hindi ko alam. In God's will na lang. In God's will, kung magkikita pa tayo. Pero, Kaer, isa ka sa pinaka best friend kong dyan sa Marawi. Na nakita kong ang kababaang loob, ang pagrespeto sa kahit mga Kristiyano. Kumusta dyan sa family mo? Kumusta dyan sa mga relatives mo? Kahit Muslim kayo, nakilala ko kayo ng gusto. Maraming salamat sa ating pagiging magkaibigan. At sana balang araw, inshallah, magkikita pa rin tayo. Ayan, Pulong, ibalik natin. Ang tanong ko sa'yo, sino ang mayroong pinakamagandang history sa administrasyon na yan ng tatay mo? Tayo mo ikumpara.
Sana matuto ka ngayon, sana matutunan mo yung leksyon na binibigay ko sa iyo dahil ang tatay mo isang gagong demonyo. Okay, maliwanag. Maraming salamat mga kababayan at hanggang sa muli magkikita-kita tayo at titingnan ko na naman kung sino na naman ang bibirahin natin na nagmamayabang, nagmamataas, nagmamalinis at feeling perfecto. Maraming salamat hanggang sa muli.